So welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 4, Friday. Week 4, day 5. Okay. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 11:28 to 30. Come to me all who toil and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Amen. So itong verse na ito, naku, madaming gumagamit nito. Kasi ang pinag-uusapan dito ay rest. Lahat ng tao ay naghahanap ng kapahingahan. Kapahingahan dito sa lupa. Sabi ng Panginoon dito, come to me, all who toil, magsiparito kayo, lumapit kayo sa akin, sabi niya. Kayo na mga nagpapagal at nabibigat ang lubha. So ito yung buhay sa lupa. Di ba? Punong-puno ng pagpapagal at habang nagpapagal, nabibigat ang lubha. Sabi niya, and I will give you rest. So, anong gagawin natin? Kailangan lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Ito pa, sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Ito, medyo malalim na ito. Sabi niya, kunin ninyo ang aking pamatok. So, sabi niya yung kanyang pamatok. So, alam natin yung pamatok, ito yung nakapatong sa'yo. Ito yung kadalasan ginagamit ito doon sa mga hayop na inaano nila, pinanghihila nila, may pamatok yan na pinapatong sa kanya. Tapos sabi niya, kunin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo mula sa akin. Ito mahirap maintindihan to. Yung una, sabi niya, pumarito kayo, mga nagpapagal at nabibigatan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero madaling maintindihan yan. Pero ito naman sinabi niya rito. No? Kunin ninyo ang aking pamatok. Okay, kunin ninyo ang aking pamatok tungo sa inyo. Ibig sabihin, ipasa ninyo itong pamatok niya. At sabi niya, matuto kayo mula sa akin. Ano ibig sabihin yan? Hindi ganun kadali. Ito pa, sabi niya, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Hindi din ganyan kadaling maintindihan to. Sabi niya, siya. Okay. Siya ay maamo, meek, maamo, lowly, mapagkumbaba sa puso. At dahil dito, makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. So, ang kapahingahan binabanggit niya rito ay tungo sa ating kaluluwa, panloob na rest ito. Hindi ito kapahingahan sa labas. At ito ay meron pa rin kaugnayan sa sinasabi natin na siya ang pastol ng ating mga kaluluwa. At dito naman binabanggit na pwede tayong magtamo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Ito pa, sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi niya, madali lang yung aking pamatok at yung kanyang kabigatan ay magaang. So ito mga parting ito, hindi ganun kadali maintindihan. So nawa, dito sa MR na to, maintindihan natin to. Sinasabi ko maintindihan natin, kasama na ako. Magbasa na tayo. Amen. Matthew 11:28 refers not only to the toil of striving to keep the commandments of the law and religious regulations, but also to the toil of struggling to be successful in any work. Amen. So, toil, sabi niya, toil of striving. So, ito yung mga pagpapagal, no, at kasama na yung pagsisikap.
Sa mga tao, mabuti naman din, nagpapagal, nagsisikap. So kasama na yan. At una, okay, sa loob ng relihiyon kasi, sa loob ng relihiyon, may mga commandments, may mga religious regulations, mga matataas na mga kahilingan yan. Pag sinabi mong commandments, galing sa Diyos, mataas ang kahilingan at mataas ang pag-uutos niya. Kaya ito mga bagay na ito, nagkakaroon ng isang pagpapagal. Ibig sabihin, para magawa ng tao, nag-e-exert sila ng effort. May effort to. Pag commandments kasi, merong effort. Kaya dahil dito, ang mga tao ay nabibigatan. Nabibigatan, nagpapagal, nagsisikap. So yan ang kondisyon ng mga tao. Sa harapan ng mga kautusan at sa harapan ng mga religious regulation. Pero hindi lang yan. Bukod pa dyan, meron pa rin tayo mga gawain physical dito sa mundong ito na kung saan ay nagsisikap tayo para maging matagumpay. Lahat merong ganyan. Katulad ng mga estudyante. Merong mga pagpapagal yan. Meron yung mga pagsisikap. Mahirap mag-aral. Sapagkat kung hindi ka tututok, hindi mo pipilitin, hindi sila makatapos. Yung mga exam kasi yan. At yun naman mga nagtatrabaho, hindi din madali. Kung hindi mo pagbutihan yung trabaho mo, baka hindi lang sa hindi ka umasenso o ano pa man, baka matanggal ka, mapalitan ka. At maging maging magulang, lahat ng ito punong-puno ng mga pagpapagal. Yan ay ang sitwasyon sa mundo ngayon. After the Lord extolled the Father, acknowledging the Father's way, and declaring the divine economy, He called this kind of people to come to Him for rest. Amen. So ito, pwede natin unang i-apply ng ganong kasimple. Panginoon, lalapit ako sa iyo, nawa makasumpong ako ng kapahingahan. Meron naman. Kasi lalo itong panahon na ito, panahon ng biyaya, mula sa Panginoon, merong mga tustos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, nagbibigay sa atin ng comfort, joy, peace, at lahat ng mga kagalingan na kailangan ng buhay natin. Kaya pwede nating i-apply ito sa isang practical na paraan. Amen. Rest refers not only to being set free from the toil and burden under the law or religion or under any work or responsibility, but also to perfect peace and full satisfaction. Amen. So thank the Lord for the rest. Itong rest ang inam ng kanyang kahulugan. Hindi lang siya rest na parang nakapahinga. Kundi sabi niya, meron itong kaakibat na sakdal na kapayapaan. Tandaan natin sa mundo ngayon, dito sa ibabaw ng mundo, mahirap makahanap ng sakdal na kapayapaan. Ang hirap. Saan ka pupunta? Minsan pumunta ka sa iyong pamilya, hindi natin masumpungan yung rest. Saan pa? Pumunta tayo saan? sa libangan. Lalong hindi ka makasumpong ng rest dyan. Mga pansamantalang lang yan. Aliwan na pag lumipas na, andun pa din yung mga kabigatan. At walang full satisfaction. Amen. To take the Lord's yoke is to take the will of the Father. It is not to be regulated or controlled by any obligation of the law or religion, or to be enslaved by any work, but to be constrained by the will of the Father. Amen. So ito, unti-unti binibigyan tayo ng kahulugan doon sa huling bahagi ng binabanggit ng Panginoon na kunin natin ang kanyang pamato. Amen.
So dito sinasabi, okay, pakinggan ninyo mabuti. Ang pamatok ng Panginoon, sabi niya, kunin ninyo ang aking pamatok. Ano ito? Sabi niya rito, ang kunin ang pamatok dito ay ang kunin ang will of the Father. Ang will, ibig sabihin yung kanyang kagustuhan. Ang Ama, meron siyang kagustuhan. Itong kagustuhan niya o layunin niya o kanyang ninanais, kung tawagin ito ay Father's will, ito yung gusto niya na gawin. At itong gusto niyang gawin, okay, sa panig ng Panginoon, ito yung kinuha ng Panginoon na naging pamatok niya. So anong pamatok dito? Yung kagustuhan ng Ama na kinuha ng Panginoon. Okay, so yan yung pamatok. Ang pamatok ay ang will ng Ama. Okay. Tapos sabi niya, itong will na ito, wala itong kinalaman sa mga regulasyon. Sa mga regulasyon o mga bagay na kumukontrol sa atin na kailangan natin gawin, no? O mga obligasyon na kailangan natin gawin. Pagdating sa relihiyon, o mga bagay na umaalipin sa atin, wala yang kinalaman. Ang will ng Ama ay absolute, exclusive siya. Hindi siya related sa mga kung ano-ano mga sinasabing dapat gawin mo to, dapat gawin mo yan, kailangan mong gawin to. Hindi. Ang will ng Ama ay direkta na kung ano yung gusto niya. At exactly, ito yung kinuha ng Panginoong Jesus, yung will ng Panginoon, ng Ama niya. At yan ay naging pamatok niya na patong sa kanya. So yan yung yoke. Yan ang ibig sabihin ng yoke. So sabi niya, yung kanyang yoke, sabi niya ay madali. Paano siya naging madali? Kasi hindi naman siya obligasyon, hindi naman siya mga regulation, hindi naman siya mga bagay na pinipilit na gawin mo o mga kautusan. Hindi yan yung yoke. Kundi ano ba yung gusto mo? O Ama, anong gusto mo? Yan ang gagawin ko. Yan lang ang gusto ko. Yan lang ang obligasyon kong gawin. No? Ano mga bagay na sinasabi ng relihiyon? Wala yan. Kundi direkta sa Ama kung anong gusto ng Ama. So yun yung naging pamatok ng Panginoon doon nandito siya sa lupa. At dahil ito ay will ng Ama, magaang sa Kanya. Magaang. So hindi ko napapaliwanag paano naging magaang yung will ng Ama. Basta yun lang ang Kanyang concern. Wala nang iba. Ay ang Kanyang pamatok ay ang will ng Ama. At sabi niya, ito ay magaang. Amen. So pakinggan niyo unti-unti, okay? Amen. Tapos sabi niya, the Lord lives such a life, caring for nothing but the will of His Father. Wala siyang pakialam sa anumang bagay. He cares for nothing. Ang gusto lang niya, yung will ng Ama. Yan ang will ng Ama. Diyan lang ako. Hanggang diyan lang ako. At yan ang aking pamatok. So, napaka-straight nito. Hindi siya nalilito. So nandito ang Panginoon, wala siyang kalituhan. Maraming mga kung ano-anong bagay, hindi niya nilagay yung sarili niya ron. Kundi nilagay lang niya yung sarili niya sa isang bagay. At yung bagay na yan yung naging pamatok niya. Yan ay ang will of the Father. Kaya kailangan ulit-ulitin ko to para hindi tayo malihis. Sapagkat yan yung ang sinasabi sa atin. Amen. Tapos sabi niya, He submitted Himself fully to the Father's will. Hence, He asked us to learn from Him. Tapos sabi niya, matuto kayo sa akin. Sabi, wala siyang pakialam sa mga religious, mga regulation. Ano sinasabi nila? Sabi niya, matuto kayo sa akin sapagkat siya
pinahalagahan lang niya dito sa lupa ang kagustuhan ng Ama. No? At yan ang naging pamatok niya at sinabi niya, magaang lang to, matuto kayo sa akin. Bakit mabigat ang buhay nyo? Sapagkat hindi nyo nakita na ang mahalaga ay ang pamatok, ang will ng Ama. Tayo kasi scatter tayo, kaya ang hirap ng buhay pala natin. Kaya pala yung buhay natin, ang bigat, hiwalay ito sa will ng Ama. Lalo sa loob ng relihiyon. Ang daming regulasyon. Diba? Nasubukan nyo na ba? Nanggaling ba kayo sa relihiyon? Na-meet nyo ba yung mga regulasyon sa loob ng relihiyon? Yan ay mga mabibigat na bagay. At yan ang dahilan kung bakit ang tao ay punong-puno ng pagpapagal at kabigatan. Yun ang dahilan. Pero ang Panginoon, meron din siyang pamatok na ginagawa. Pero itong pamatok niya, ito yung will ng Ama. Diyan lang siya nakatutok. No? At yan lang ang kanyang gustong gagawin. Wala nang iba. Okay, so yan yung unang kailangan makita natin. So learn from Him. Matuto tayo sa Kanya. Kung anong ginawa niya, yun din ang gagawin natin para maging magaang yung buhay natin. Amen. So sabi niya rito, to be meek or gentle means not to resist opposition, and to be lowly means not to have self-esteem. Throughout all the opposition, the Lord was meek, and throughout all the rejection, He was lowly in heart. Amen. O ito. Sabi niya, siya ay maamo, okay, at gentle. So, maginoo ba ang gentle? Ang ibig sabihin nito ay napaka maamo at mapagkumbaba. At hindi siya mabagsik. Maamo, Panginoon. Siya ay maamo, okay, sa harapan ng mga okay, sabi niya, ang maamo dito ay hindi salansangin. Hindi niya sinasalansang ang mga tumutuligsa. Yun. So, maamo siya sa kanila. Hindi siya nakikipag, hindi siya lumalaban. Hindi siya lumalaban. Sabagat nung ang Panginoong Hesus, ginagawa niya yung will ng Ama, siyempre, ang buong sanlibutan ay laban sa Kanya. Sabagat ang sanlibutan ay nasa kamay ni Satanas, nakahilik sa kamay ni Satanas. Kaya ang buong sanlibutan ay umaalsa laban sa ginagawa ng Panginoon na siyang kagustuhan ng Ama. Pero ang Panginoon, hindi nakibaka sa kanila. No? Hindi niya sila tinuligsa. Siya ay maamo sa kanila. Maamo at hindi siya self-esteem, hindi siya nagmataas ng kanyang sarili. No, siya ay mababa, maamo, gentle, meek. So ito yung mga English. No, sa harapan ng mga tumutuligsa sa kanila, sa kanya, sa paggawa niya ng will ng Ama. Kaya hindi siya naging mabigat eh. Alam niyo kasi ang isang mabigat na bagay sa mundo ay yung panahon na may mga tumutuligsa sa iyo, nakikibaka ka sa kanila. Yung sinasalungat ka, nilalabaanan mo sila. Kinokontra mo rin sila. Pero ang Panginoon, wala. Will ito ng Ama? Sige, tuligsain niyo ako. Pero lahat idadaling ko lang sa Ama. Sapagkat will niya ito eh. Bakit ako makikipaglaban sa inyo? Hindi ko naman will ito. Siya ang responsable sa inyo ng mga tumutuligsa. Hindi niya sila tinakot, hindi siya gumante, hindi niya inalipusta ang mga tumutuligsa sa kanya
Dahil sa kanya, ito ay will ng Ama. Kaya sabi niya, learn from me. Matuto kayo mula sa akin. Napakataas ng kanyang pamamaraan. Ginagawa niya ang will ng Ama. At alam ko, siguro expected niya na walang tao sa sanlibutan na sasang-ayon sa kanya. Lahat ng tao sa sanlibutan ay kukontra sa kanya. Tutuligsahin siya. Di ba? Kukontrahin siya. Hanggang sa inuusig siya, tinatakot siya, pinagsasabihan siya. Pero anong tugon niya sa kanila? Maamo siya sa kanila. Di ba? Wala siyang sinasabi. Di ba? Binaba pa niya ang sarili niya sa mga ganitong tao. Kaya ang buhay niya ay walang walang kabigatan. Sabi niya, matuto kayo sa akin. O, halimbawa sa gawain natin. Yung kapitbahay mo, sabi niya ganyan, umalis kayo dyan. No, huwag kayo dyan mag-meeting. Ingay-ingay nyo. Siyempre, may laman din tayo. Sasagot tayo. Tayo sa kanila. Makikipagtalo. Anong ginagawa mo niyan? Ang ginagawa mo, yung sarili mong will. Kaya ka nabibigatan, di ba? Ang nangyayari, napapagalit ka, tumataas yung blood pressure mo. At nagiging mabigat yung buhay. Sapagkat hindi tayo natuto mula sa Panginoon. Matuto tayo mula sa Panginoon. O wag na dyan sa ganyan. Maski sa loob ng eklesiya. Meron ba mga opposer sa loob ng eklesiya? Meron. Mga tao na believer, pero nabulag din. At bandang huli, kumukontra, tumutuligsa din. Ano gagawin natin sa kanila? Ba tayo? Away? Eh di ang bigat ng buhay natin. Magkakasakit tayo sa ganun. Pero ang Panginoon, diba, lahat ng mga tumutuligsa sa Kanya, siya ay maamo. Siya ay gentle. At siya ay hindi nagbabanta. Kaya yung isang verse niya sinabi, hindi siya gumaganti. Ang ginagawa lang niya, kinumit niya lahat ng bagay sa Ama na gumagawa ng katwiran. Amen. Kaya tapos sabi niya ang Panginoon, matuto kayo mula sa akin. Dahil sa ganyan, ang kanyang pamatok ay naging magaang. Hindi siya mabigat. Amen. Okay, so tuloy ko yung basa. Amen. He submitted himself fully to the will of his Father, not wanting to do anything for himself or expecting to gain something for himself. Hence, regardless of the situation, he had rest in his heart. He was fully satisfied with his Father's will. Amen. Ang Panginoon kasi nagkaroon ng kapahingahan nung kanyang kapanahunan dito sa lupa. Kasi kinumit niya, pinaubaya niya lahat ng bagay sa kanyang Ama. At siya ay nagpasako sa Ama. At dahil diyan, nagkaroon siya ng kapahingahan. Dahil hindi naman siya inatasan ng Ama na makipaglaban, physical o dalhin sa korte yung mga kaso. Hindi naman. Kundi ang kanyang kabigatan na ginagawa ay kung ano lang yung gusto ng Ama. Kagustuhan ng Ama na siya ay pumunta sa Jerusalem. Harapin ang kamatayan. Harapin ang mga sakit na dadanasin niya sa pagsasagawa ng katubusan. Ginawa ba niya ito? Ginawa niya. Wala siyang resistance. Binigay niya yung sarili niya. Hindi siya nag-struggle. Hindi siya nag-struggle. At
naging madali sa kanya ang pamatok ng Ama. At isinagawa niya ito ng may pagpapakumbaba at kaamuan. Kaya sabi ng Panginoon, matuto kayo mula sa akin. Sapagkat una, ang kapahingahan ay nanggagaling sa pagkuha ng tamang pamatok. Yan ay ang will ng Ama. Halimbawa, pinagalitan ka o isa kang young people, pinagalitan ka ng ama mo, sarili mong tatay, probably dahil nag-church life ka, pinagalitan ka. Anong gagawin mo? Kailangan tanggapin mo ito bilang isang kagustuhan ng Ama. Ang pinagdadaanan mo ay ang kagustuhan ng Ama. Lalaban ka ba? Maglalayas ka? Sasagot ka ba? Makikipagtalo ka ba? Eh di nawala ka sa will ng Ama. So, ibig sabihin, kapag ginawa mo yung mga bagay na yon, bibigat yung situation mo. Kaya hindi ka natuto mula sa Panginoon. Kaya sabi niya, yung yoke niya, madali lang yan. Kasi will ng Ama yan eh. At yung kanyang burden ay magaang. Sapagkat yan ay burden na nanggaling sa Ama. Now, ang burden ay tumutukoy sa gawain na sinasagawa niya na walang iba kundi ang will ng Ama. Amen. So sabi dito, the rest that we find by taking the Lord's yoke and learning from Him is for our souls. Amen. So ngayon tayo, ngayong panahon na natin. So ang pinakita sa ating una, yung sitwasyon ng Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa pa. Kinuha niya ang pamatok na walang iba kundi ang will ng kanyang Ama. Sinagawa niya ito, na tumutukoy sa kanyang kabigatan. Unang-una yung pamatok, yung will. Yun namang burden, yun yung pagsasagawa ng will. So sabi niya, yung pamatok ay madali, easy. At yun namang kabigatan, yung burden niya ay magaang. So, ginawa ito ng Panginoon. So sa kanya, ito ay naging magaang at ito ay naging madali at magaang. At ipinakita niya ang kanyang kaamuan, pagpapakumbaba, pagiging gentle, at hindi siya nagpakita ng pagsalangsang sa mga kumukontra sa kanya. So ganun ang ginawa niya nung nandito siya sa lupa. Hindi siya nakipagtalo. At wala siyang taong pinagwikaan na kumukontra sa kanya. Kaya ito yung buong pagpapakita ng Panginoon kung paano naging madali ang kanyang buhay dito sa lupa. Sa isang banda, hindi madali. Pero ito ay naisagawa niya ng may kapahingahan sa kanyang kaluluwa. So yun yung pinag-uusapan dito. Ang hinahabol natin dito ay kapahingahan ng ating kaluluwa na siyang hindi natin nakakamit sa panahon na hindi natin naiintindihan kung ano yung will ng Panginoon. Ano, binanggit niya rito, yung ating mga desire sa buhay, mga desire natin sa buhay. Halimbawa, gusto mong maging somebody sa trabaho mo. May mga trabaho kasi umaasenso. Umaasenso, mula sa isang mababang posisyon, tumataas. So, ganun. Minsan, pwede mong sabihin, gusto kong maging isang
manager, managerial, yung boss na yan, isang araw ako ang papalit yan. Ang problema, hindi, okay lang yan, pero ang problema, will ba ng Diyos yan? Will ba siya ng Diyos? Sabagat kung hindi will ng Diyos, magiging mabigat yung buhay mo. So yun yung sinasabi natin. No? Kaya kailangan alam natin sa buhay natin kung ano ang will ng Diyos. So yan ay sa sanlibutan. Spiritually naman, sinasabi sa atin na ang will ng Diyos ay ang eklesiya. Ang eklesiya. So paano sinasagawa ang eklesiya? Siyempre nagmi-meeting ka. Nakikiisa ka sa mga kapatid para maglingkod. Sumasali tayo sa mga aktibidad ng mga perfecting, conference, blending. No? Tapos tayo ay nag-aalay ng pangmaterial na yaman upang ang eklesiya ay makasulong. So ito ay ang ating pagsasagawa ng buhay eklesiya. At alam natin, itong buhay eklesiya ay will ng Diyos. At sa panahon ng sinasagawa mo itong mga bagay na ito, pwede may mga dumating na mga oposisyon sa buhay mo. Mga bagay na sumasalungat sa iyo. Anong gagawin mo dyan? Problemahin mo ba yan? Dapat hindi mo yan problemahin. Dapat lahat ng yan ay i-commit mo sa Panginoon. Sapagkat ang iyong obligasyon ay gawin ang will ng Panginoon. At kung ano mga bagay nakakadlang dito, hindi natin obligasyon na harapin sila, makibaka sa kanila, tuusin sila. Kundi gawin lang kung ano yung gusto ng Panginoon. Upang sa ganon, ang buhay natin ay maging magaang, no? At maging madali. Maging madali at maging magaang. Yan yung natuto tayo sa Panginoon. Pero kung hindi ka natuto sa Panginoon, sinasalansang mo yung mga problema na may relasyon sa pagsasagawa ng will ng Panginoon, magiging mabigat ang buhay mo. Kasi lumalaban ka eh. At wala kang magiging kapahingahan sa iyong kaluluwa. Ang iyong kaisipan, no, magiging magulo. Ang iyong emosyon, merong pagsisilakbo, pinipigil ka eh. Gusto mo mag-meeting, pinipigil ka. Okay? At ang iyong will, hindi mo na malaman saan ka pupwesto. No? Kaya sabi ng Panginoon, matuto kayo mula sa akin. So hindi ko alam kung naiintindihan nyo ito. Kung naiintindihan nyo ito, matututo kayo mula sa Panginoon. So, halimbawa ako, may isang panahon, kasi ang buhay ko, napunta ako kung saan-saan lugar na hindi ko naman balak. No? Kaya isang beses, pinagsabihan ako ng mama ko, ang gulo ng buhay mo. Saan-saan ka nakakarating, saan-saan ka nagpupunta. Wala kang kapayapaan, sabi niya sa akin. Yun ay isang pananaw ng tao na hindi nakakaintindi na ang isinasagawa mo ay ang will ng Ama. Magulo ba ang buhay ko? Wala ba akong kapayapaan ng panahon na yon? Wala ba akong comfort? Wala ba akong joy? Siyempre, hindi mangyayari yon. Dahil alam ko, malinaw ako, na ang landas na tinatahak ko ay ang will ng Ama. Wala ba akong naging problema? Wala bang sumalungat sa akin? Hindi ko pwedeng sabihin wala. Pero hindi ko yan nilagay sa buhay ko. Kaya nakakatulog ako. Masaya ang buhay ko. Sapagkat ang inintindi ko ay ang will ng Ama. At may mga panahon, susubukan ka sa mga pangmaterial na bagay. May panahon, sasabihin ng asawa mo, wala ka na makain.
Nataranta ba ako? Hindi. Kasi sagot niya ako. So mga kapatid, sana matuto tayo sa Panginoon. Maging malinaw tayo, ano yung kanyang pamatok, no? Ano yung kanyang kabigatan. Kunin natin ito sa atin, at kung paano niya isinagawa ang will ng Ama, isagawa natin ang will ng Panginoon ngayon. No? At dahil dyan, makakasumpong tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. So kung ganyan yung pag-intindi natin, maintindihan natin yung sinasabi ng Panginoon. So pakinggan nyo uli. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Kunin nyo ang aking pamatok sa inyo at matuto kayo sa akin. So ano yan? Nakatulad ng ginawa niya, kinuha niya yung will, okay, ng kanyang Ama, okay, at kinuha niya, okay, ang bagay na ito bilang kanyang sentro. Okay, tapos sabi niya rito, for I am meek and lowly in heart. Sa panahon ng mga oposisyon, naging meek siya, lowly, hindi siya lumaban. Hindi siya lumaban. Hindi niya kinonsumi yung sarili niya sa mga oposisyon at mga sinasabi ng mga tao. Hindi siya nagpa-apekto sa mga ganong bagay. Nakasumpong ba siya ng kapahingahan? Totoong kapahingahan ang nasumpungan niya. Tapos sabi ng Panginoon, learn from me, matuto kayo mula sa akin. Sapagkat kung natuto kayo, sabi niya gano'n, you will find rest for your souls. For my yoke is easy, my burden is light. Amen. Amen. Okay, so the rest that we find by taking the Lord's yoke and learning from Him is for our souls. It is an inward rest. It is not anything merely outward in nature. So ang rest upon the soul ay panloob na kapahingahan at ito ay hindi panlabas. Amen. The Lord's yoke is the Father's will. So yun yung kanyang kabigatan. Okay, ang kanyang pamatok ay ang will ng Ama. And His burden is the work of carrying out the Father's will. Okay, ang kanyang kabigatan ay ang isagawa ang kagustuhan ng Ama. Ulitin ko to, ang kanyang pamatok ay ang will ng Father. At ang kanyang burden ay ang isagawa ang will ng Father. Amen. So sabi niya, such a yoke is easy. Yung will ng Ama, hindi mabigat yan, madali yan. Ang Panginoon na nagsabi, madali yun eh. Kasi will yun ng Ama na binigay niya sa iyo. Tapos sabi niya, such a yoke is easy, not bitter, and such a burden is light, not heavy. Amen. Dapat sabihin natin, Panginoon, no, nandito ka pala sa lupa, ang ano lang, ang dali-dali lang pala ng work mo. No? At ang ginawa mo, Panginoon, ay magaan lang. Bagamat pinupuri natin siya, Panginoon, namatay ka sa krus, dumaan ka sa pagdurusa, nilagay sa iyo yung tinik. Di ba? Sinagawa mo ang gawain ng Ama bilang Kristo. Panginoong Jesus. Ano sasabihin ng Panginoon? E di matuto kayo sa akin. Matuto kayo. Amen. The Greek word translated easy means fit for use. Hence, good, kind, mild, gentle, easy, pleasant, in contrast to hard, harsh, sharp, bitter. Amen. So, yung word na easy, talagang easy talaga siya. Easy, kind, di ba? Good, pleasant. So, yan yung kanyang yoke.
Amen. Kaya easy siya. At ito ay kabaliktaran ng mahirap. No? Ano pa? Harsh, magaspang, sharp, talim, na kakasugat. Okay? At bitter, mapait. Pait. So, walang ganyang karanasan ng Panginoon nung ginawa niya. Okay? Yung yoke, yung pamatok na nilagay sa kanya. In our experience, sometimes we just do not know where to direct our thoughts. This is an indication that our mind needs the Lord Jesus as the shepherd. As a result of his shepherding, our mind is directed and set in the right way. Kasi siya yung shepherd ng ating soul, no? At ang ating mind o kaisipan ay bahagi ng ating soul. So may mga panahon na sa karanasan natin, hindi natin alam kung anong gagawin natin. No? Kaya ang gagawin ng Panginoon bilang pastor ng ating mga kaisipan o kaluluwa, i-direct niya yung ating thoughts. No? Gagawan niya ng direksyon. Okay. Upang sa ganon, ang ating kaisipan ay mai-direkta ng Panginoon. Mailaga sa tamang daan, sa tamang direksyon. So ito ang Panginoon bilang pastor ng ating kaluluwa. No, sa bahagi ng ating kaisipan. Tapos sabi niya, our emotion being complicated is easily upset. Therefore, we need the Lord Jesus to shepherd us in our emotion. His shepherding comforts our emotion. Amen. So, yan naman yung damdamin ng tao na kung minsan ay nagiging complicated. O, ibig sabihin, magulo siya. Pag sinabi mong complicated, alanganin, magulo, no? At merong mga damdamin na hindi maintindihan. Mga maling damdamin. Kaya ang Panginoon, ipapastol niya ang ating emosyon upang ang ating emosyon magkaroon ng comfort. Kasi ang emosyon ng tao, madalas nasusugatan, nagiging complicated na siya. Pag complicated na siya, magulo na yung kanyang damdamin, pati kanyang buhay, magulo na. Buhay pamilya, nagkakaroon ng gulo. Buhay eklesiya, nagkakaroon ng gulo. Buhay relasyon, lalo na nagkakagulo kasi yung emotion ay naapektuhan, na-upset siya. Ibig sabihin na upset, nawala sa pagka-normal na sitwasyon. Our will also needs the Lord's shepherding. As human beings, we often find it difficult to make the right decision. Sometimes, the hardest thing to do is to make a decision. Unbelievers have no one to lead them and guide them in making decisions. But we have a shepherd to lead us and guide us. The Lord's leading and guiding are primarily related to our will. As the living shepherd, the Lord continually directs our will. The Lord is truly the shepherd of our soul. He directs our mind, comforts our emotion, and leads and guides our will. Amen. So yung will, ito yung ating pagpapasya. Isang mahirap na bagay kasi sa buhay ng tao ay yung mga pagpapasyang gagawin natin. Ang hirap mag-decide minsan. May mga bagay na kailangan mong desisyonan, subalit hindi mo alam kung paano mo didesisyonan. Sapagkat ang ating kaluluwa ay magulo pagdating sa mga bagay na yan. Diba? Kumisa may mga bagay na dinesisyonan natin, tsaka lang natin nalaman na mali pala yung desisyon natin pagkatapos tayo magdesisyon. At magsisisi tayo. Alam mo item, bibiling ko ba ito?
o hindi. Bibiling ko o hindi. Ikaw maka-decide. Sa isang banda, nagandahan ka. Naisip mo, magagamit mo ito. Naisip mo, parang gusto mo magkaroon ng ganyan. Diba? So, sa isang banda naman, iniisip mo, baka mapamahal ako. O baka hindi maganda yung quality niya. No? At baka naman, hindi ko ito magamit. At ano to, yung walang kwentang bagay ito. Ang hirap mag-decide. So, minsan nag-decide ka, binili mo talaga. Naku, nabili mo. Sayang pera ko dito. Dapat hindi ko binili. Mali ang desisyon. Ibig sabihin, wala kang gabay mula sa Panginoon. Kaya, ang ating will, okay, o ang ating desisyon, kailangan ng pagpapastol ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, so last part na ako. According to my experience, there is a difference between leading and guiding. Leading is related to destination. Suppose you are driving from your home to a certain city. A road map may lead you to your destination. But once you arrive at that city, you will need a guide, someone to direct you to the exact place where you want to go. For instance, on the one hand, the Lord will lead His people to the Holy Land. But once He has led them there, He will guide them to Mount Zion. Amen. So ito naman yung dalawang word na sinabi rito. Leading and guiding. Leading is very general. Kailangan natin ng leading ng Panginoon. Panginoon, ano yung leading mo? Leading mo. Halimbawa, yung anak ko, sasabihin mo, saan ko ba siya kailangan i-enroll o pag-aralin? Ano ba yung leading mo, Lord? So, ang Panginoon, bilang pastol, meron siyang leading. Ang madalas, kailangan lang natin mag-pray. Mag-pray tayo sa Panginoon. Pag hindi natin alam o siguradong leading niya, mag-pray muna tayo. Diba? Pray. At isang araw, bibigyan ka ng damdamin ng Panginoon. Saan bang school ang mas maganda? At kung ito ay galing sa Panginoon, ito ay maging tama, maayos. Kaya lang, nung nakapasok na siya ron, di mo na alam, ano nang kukunin ng anak ko? Anak, ano bang gusto mong kunin? Sabi sa'yo ng anak mo, ewan ko. Ano ba gusto nyo? Paano na to? So, kailangan mo ng leading, kailangan mo rin ng guidance ng Panginoon. Kailangan mag-pray ka pa. At bibigyan ka niya ng isang damdamin kung ano ang magandang course para sa kanya. At kung galing yan sa Panginoon, that's the best. Kaya ito yung leading at kanyang guiding. So marami mga bagay na may leading siya, pero kailangan pa rin niya yung guide. Yung guide ay exactly. Sasabihin mo, kailangan kong pumunta ng pamilihan. Pagdating mo, laki pala ng pamilihan. Panginoon, saan ako bibili dito? Okay, so pray ka. Dinirect ka ng Panginoon doon sa tamang tindahan. Diba? So, minsan ganyan ang buhay natin. Dapat may leading, may guiding. Panginoon. So, huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Kasi siya ang pastol ng ating kaluluwa. Ang ating buong kaluluwa, ang ating kaisipan, damdamin, pagpapasya, kailangan bukas sa pagpapastol ng Panginoon. Upang sa ganon, hindi maging mapait ang buhay natin. Hindi maging mabigat, hindi maging mahirap ang ating pamumuhay. Kaya ang buti ng Panginoon natin. Siya ang pastol ng ating mga kaluluwa. Amen. Amen. Oops, medyo mahaba pala ito. Lord Jesus, salamat Panginoon sa iyong pagpapastol
Salamat kami ay iyong kinakalinga sa lahat ng sitwasyon, lalo na ang pangangailangan ng aming buhay kaluluwa. Nanawa kunin ka namin para sa aming kaisipan, damdamin at pagpapasya upang ang pamumuhay namin maging direkta, maging isang pamumuhay na mayroong gabay mula sa iyo. Amen. Salamat, Panginoon.